Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Easy Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, August 15, 2024. Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa full armor of God. At ating pong pagtutuunan o pagpupukusan ay ang tinatawag pong shield of faith. Now, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 16, in all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Sa Tagalog po, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. So paano raw natin sasanggayin ng mga atake ni Satanas? Meron po tayong shield at ang shield natin ay ang pananampalataya sa ating Diyos. Sabi po rito, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga katuruan na aking natutunan. Unang katuruan po ay Christians are both offensive and defensive. Hindi po dapat tayo puro opensa. Kailangan po mabalanse natin itong opensa at depensa. Kasi halimbawa po, kung puro tayo opensa at tayo ay inatake, wala rin po. At kung puro naman po tayo depensa, bali wala rin. Kung wala tayong opensa, nagmamarcha po dapat tayo against Satan, and at the same time we have a defense. At ang defense po natin ay again ang pananampalataya sa Diyos. Kalawang katuruan po ay Satan's flaming arrows include deception. Ang mga palaso po ni Satanas na ginagamit niya ay mayroong deception. Ito po yung mga pandaraya ni Satanas. At ang lima po or yung the top 5 deceptions of Satan are number 1, doubt, 2, wealth, number 3, flesh, 4, pride, and number 5 is self-centeredness. Ito po ang mga flaming arrows ni Satanas na dapat po natin sanggain ng pananampalataya. And ikatlong katuruan po ay the shield of faith is complete trust in God. Gamitin po natin pananggalang ang pananampalataya. We have to put our trust in God, our full trust in God, complete trust in God. Kahit po yung sa panahon ng pagdurusa, panahon ng suffering, hindi ka pa rin dapat bibigay sa mga palaso ni Satanas dahil iyang mga palaso ni Satanas ang magpapabagsak sa atin. Pagtiwalaan po natin ang sinasabi ng Diyos, pagtiwalaan po natin ang mga pangako ng Diyos, pagtiwalaan natin ang kapangyarihan ng Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at may control sa ating mga buhay. And para po sa ating application, number 1 po, be both offensive and defensive. Again po, hindi puro laban-laban lang. Dapat po, hindi rin po dapat puro salita ng Diyos. Tapos, wala naman tayong pananampalataya. Hindi po tayo mag-work kasi kapag tinamaan ka ng palaso ni Satanas tapos wala kang defense, bali wala rin po. You need shield of faith. You need to be offensive and defensive at the same time. Next po is fight deception with faith. Nilalabanan po natin ang pandaraya ni Satanas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Let's put our faith in God's Word. And lastly po is to practice trusting God completely. Yung pagtitiwala po sa Diyos, hindi po yan nangyayari in one night or isang biglaan lang. It is a practice. It is a daily routine hanggang sa masanay po tayo na may pagtitiwala sa Diyos.